sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubayan, ang iyong mga kinalulugdan, at amin mapag-isipan sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako, sapagkat ako'y hubad," tugon niya. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon niya. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumatanghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahanda sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatian dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang tuldang tinatahanan natin ngayon, ay ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay itinampok, sa Kanya tayo'y dumulog, kasamaan ay natapos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan nito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga.
Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang yun. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang yun. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong yun, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na yun. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. 10 linggo sa karaniwang panahon. At pinapaalalahanan po tayo ng ating mga pagbasa na kung totoo po ang kabutihan, totoo rin po ang kasamaan sa mundo. Hinihimok po tayong pag-ingatan ito. Isinasalarawan po sa unang pagbasa ang pinagmumulan nito sa loob at sa labas ng ating kalooban. Sa labas dahil may nanunukso. Sa loob dahil may nagpapatukso. Ang tema po ng hindi pagkakasundo sa ating mga ugnayan sa pagitan man natin ito at ng Diyos o sa pagitan ng isa't isa ay isinasalarawan bilang pagkadapa sa kasalanan o pagkalayo sa buhay na kaaya-aya. Ang pagkalayo pong ito o pagkahiwalay ay trabaho ng kasamaan o ng evil one, resulta ng kasalanan. Talamak po ito, saan ka man sumuling. Hindi na po natin iisa-isahin ang mga katatagpuan ng kasamaan sa mundo. Kukulangin po ang ating oras. Bibigyang diin na lang po natin na ang kasalanan ay hindi lamang personal o pribado. May strukturang panlipunan din pong sukatan ang kasalanan. Ito po yung tinatawag na structural dimension of sin. Societal, universal. Ang sabi po ng mahal na pong Jesus Nazareno, kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang yun. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay,
hindi mananatili ang sambahayang yun. Sa madaling sabi, mga kapatid, kasamaan po ang sumisira sa pamilya, sa lipunan, at maging sa individual. Pinupuntirya tayo nito kung saan tayo pinakamahina. Ito rin ang palaging nakaambang sumira sa daigdig. Higit kailanman ngayon po ang pinakamataas ang banta sa pagkasira. Habang nalilinang po kasi natin o nahaharness ang iba't ibang puwersa sa mundo, yung mga enerhiya, habang walang pakundangan nating isinasailalim sa ating mga paa ang ipinagkatiwala sa ating sangnilikha, lalo namang tumataas ang kakayanan nating sa isang iglap ay masirang lahat ito. Maliwanag pong nakikita ito sa mapanguyam o mapanglait na reaksyon ng mga eskriba sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sa panlalansi ng kasamaan, hindi nila makita ang kabutihang kanyang ginagawa. Ang nakita po nila ay ang gusto nilang makita, kahit wala roon. Kaya pinilipit na lang nila, ipinaling, pinaluktot ang katotohanan. Ano po bang pagkakabaluktot ang tinutukoy natin? Mag-adlib tayo sandali. Kasi sabi po nila, inaalihan ni Beelzebul si Jesus. Kaya siya nakapagpapagaling ay dahil sa kapangyarihan ng prinsipe ng mga demonyo. Kaya siya nakapagpapalayas ng mga demonyo. So ang ginawa nila, dininay nila ang katotohanan ni Jesus. Kasi hindi naman ganun si Jesus. Ang katotohanan ni Jesus, siya ang banal na anak ng Diyos. At kaya po siya nakapagpapagaling, nakapagpapalayas ng mga demonyo, ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ho ang kanilang nakita. Pinaluktot nga lang nila para mag-suit sa kanilang pangangailangan o sa kanilang agenda. Sa madaling salita, hinamak po nila ang Espiritu Santong nananahan sa kanila, kalagitnaan, at na kay Jesus. Ngayon mga kapatid, bakit sinabing hindi mapatatawad ang kasalanang ito sa Espiritu Santo? Bakit? Kasi po, ang nagtutulak po nito sa mga eskriba ay yung kanilang pride. Yung kanilang pride. At kapag punong-puno ka ng pride, wala kang kapakumbabaan na aminin ang iyong kasalanan at humingi ng tawad. Paano ka mapatatawad kung hindi ka humihingi ng tawad? Kaya nasabing hindi mapatatawad ito. Pero kung dahil sa iyong kahinaan ng iyong pananampalataya at nasisi mo ang Diyos, nakapagtanong ka, bakit naman Lord nagkaganito? Hindi ko naman deserve ito. Nagsisikap naman akong magpakabait, pero nangyari pa rin ito sa akin. Nakapagtanong kang gano'n, nag-doubt ka. At humingi ka ng tawad. Pumunta ka sa kumpisalan, Father, nakapag-question po ako sa Lord na ganito at ganoon. Sinisigurado ko sa inyo, lalabas ka sa kumpisalan ng napatawad
ang iyong kasalanan. Bakit hindi mapatatawad? Kasi hindi makakahingi ng tawad dahil punong-punungan ng pride. Ano ho? Malinaw po ba yun? Ang atin pong Panginoong Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay lubhang maawain at mapagpatawad. Alam ninyo, ako'y nagpapakumpisal dyan. Lahat ng kasalanang inilalapit sa akin ay pinatatawad. Lahat. Walang hindi pinatatawad. Okay, so medyo malinaw-linaw na. Ano? So, bagamat sinabi na hindi mapatatawad, ayun ay dahil sa hindi ka makakahingi ng tawad. Pero kung hihingi ka ng tawad, magpapakumbaba ka, magsisisi ka at magtitika, mapatatawad ang iyong kasalanan. Ang pagkakataon pong ito ang hindi na pinalampas ng ating mahal na pong Jesus Nazareno para ihatid o iuwi ang napaka-importanteng leksyon sa buhay na nakatuon at nakalaan sa Diyos. Ang kahandaan nating makasalamuha ang kagandahang loob ng Diyos sa mga hindi natin inaasahan. Ayun sa kabila ng disharmony, kawalan ng pagkakasundo, pwede pa ring makatagpo ang Diyos sa pagitan ng mga hindi nagkakasundo. Ay bakit naman, Father? Kasi, kung marerecognize mo sa iyong sarili na ba, may mali rin naman pala ako doon. Bakit naman masyado akong naging mapagmataas? Ito namang aking kinakaaway, napakabait din naman sa akin. Napakarami din naman niyang naitulong sa ating komunidad. Pero bakit ko siya ginanon? So ang gagawin ko, hihingi ako ng tawad sa Diyos, sa Kanya, at hari nawang mapatawad niya ako, at magkasundo uli kami. Mayroon pong kabutihang nananalaytay sa ating mga ugat. Kailangan lang po natin itong itap. Ngayon naman, doon sa isa pang talinghaga, kahit ang kanyang mga kamag-anak ay hindi niya itinangi. Ano mga kapatid? Walang special treatment. Bukas sa lahat, ibig sabihin, ang pakikibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Bukas sa lahat. Kinakailangan lang po ng kaunting kahandaan, kabukasan, at kapakumbabaan. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, sumaati nawa ang kanyang walang hanggang awa at habag. Tayo po ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang itinuring niyang hindi na iba sa kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Ang ginawa niya sa atin ay magagawa din natin sa isa't isa. Binibigyan niya tayo ng buhay na halimbawa. Sa pagmamahalan po natin pagpapatawaran, pinagtatagni tayo ng Diyos sa isa't isa at sa Kanya. Ito nawa ang grasyang ating matanggap sa pagpapatuloy ng ating pagdalangin. Mahal na pong Jesus Nazareno, maraming salamat po sa pagtuturing sa aming hindi na iba sa inyo. Magsitayo na po ang lahat. Tayo pong lahat, mga kapatid, sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak, upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy dawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang magpanukala at magpatupad sa mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan ang kultura ng kamatayan, materialismo, kasinungalingan at pangmadaliang kasiyahan, at matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayakan at mga espiritual na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsumikap nawang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idulog po natin sa Ama, sa pamamagitan ng mahal na pong Jesus Nazareno at ng mahal na Ina, ang mga personal nating intensyon at yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay sa pagparito natin sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eukaristiya. Naway lumago kami sa pag-ibig mo sa tulong ng anak mong si Jesucristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at anak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo't kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitampok sa iyong nagluliningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Tawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ng Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga mahal sa buhay, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi Hindi ako ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan
ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.